Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ng Biyernes ay matatagpuan sa 1 Juan, Kapitulo 5, talatang 11 hanggang 13. Ito ang sinasabi. At ito ang patutuo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamagitan ng kanyang anak. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya ang kanyang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit at nagpakumbaba sa iyong harapan na humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, O Diyos, at bigyan niyo po kami ng karunungan upang makasunod sa iyong kalooban, at gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Panginoon, sa umagang ito, aming itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na nangangailangan ng kagalingan. Abutin mo po sila, O Diyos, dahil sa karamdaman na kanilang naranasan sa pagkakataong ito. Tulungan mo sila. Ibangon mo sila sa mga karamdaman, Panginoon, at ibalik mo ang mga lakas na nawala dahil sa mga karamdaman. Gayon din po, Panginoon, aming inilalapit sa inyo ang iyong mga anak na patuloy na naghahanap buhay sa lansangan. Ang mga drivers, mga enforcer, mga kapulisan, kasundaluhan, patuloy mo silang ingatan, O Diyos. Ilayo mo sila sa kapahamakan. Ilayo mo sila sa mga pagsubok sa buhay. Dahil sila, O Diyos, ang patuloy na naglilingkod sa iyong bayan upang iligtas ang mga nangangailangan, Panginoon. Proteksyonan ang bayan. Lord, ingatan mo po ang mga taong ito na patuloy na naglilingkod para sa bansa. Gayon din po aming inilalapis sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na patuloy na naglilingkod sa iyo, ang mga kapastoran. Patuloy mo silang gamitin, O Diyos, upang marami pang mga kaluluwa ang maabot dito sa aming bayan, upang maraming maligtas sa kapahamakan at magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Panginoon, pagpalain mo ang lahat ng mga kapastoran. Ingatan mo sila, maging ang kanilang buong sambayan. Ilayo mo sila sa mga tukso, Panginoon, sa mga pagsubok sa buhay. Bagkus sila proteksyonan mo. Patuloy mo silang bigyan ng karunungan, O Diyos. Ngayon din po, O Diyos, patuloy naming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na naghahanap buhay sa ibang bansa, ang mga OFW. Patuloy mo silang ingatan, O Diyos, at ilayo sa anumang kapahamakan. Tulungan mo sila na patuloy silang makapaglingkod doon sa kanilang mga pinagtatrabahuan at maging sa aming Panginoong Hesukristo.
na patuloy silang maging ilaw ng kanilang pinagtatrabahuan, Panginoon. Gayun din po, O Diyos, patuloy kong itinataas sa inyo ang mga kapatid namin na naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad, naway makasumpong sila ng trabaho sa tulong ng banal mong Espiritu upang magkaroon sila ng hanap buhay, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, aming inaalala ang aming mga kapatid na nagsiselebrate ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Patuloy mo silang pagpalain at ingatan kasama ng kanilang buong sambayan. Maging ang mga kapatid namin na magsiselebrate ng kanilang wedding anniversary, naway patuloy na pagbuklorin ang bawat pamilya ng pagmamahalan. Pagpalain mo po ang bawat isa, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Paano mo malalaman na tiyak na ang iyong kaligtasan? Isaalang-alang mo ang sinasabi sa Unuhan, Kapitulo 5, talatang 11 hanggang 13. At ito ang patotoo. Binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa Kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay hindi kinaroroonan ng buhay. Isinulat ko ang mga bagay na ito sa inyo na sumasampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos upang malaman na kayo ay may buhay na walang hanggan at upang kayo ay sumampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Sino ang yaong mayroong anak? Sila ay yaong mga manampalataya sa Kanya at tumanggap sa Kanya ayon sa Juan 1:12. Kung nasa iyo si Jesus, mga kaibigan, mayroon kang buhay na walang hanggan. Hindi panandali ang kaligtasan ito, mga kaibigan, kundi buhay na walang hanggan. Ayon sa Juan 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap, lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Nais ng Diyos na magkaroon tayo ng katiyakan, mga kaibigan, sa ating kaligtasan. Hindi natin maisa sa buhay ang ating mga buhay Kristiyano kung sa bawat araw na ginagawa ng Diyos ay patuloy tayong nag-aalinlangan at nag-aalala kung tayo nga ba ay totoong ligtas na. Iyan ang dahilan kung bakit napakalinaw na inihayag ng Biblia ang plano ng kaligtasan. Sumampalataya ka, Jesucristo, at ikaw ay maliligtas. Ayon sa Juan 3:16. Ikaw ba ay naniniwala na si Jesus ay ang tagapagligtas at namatay sa krus para bayaran ang ating mga kasalanan? Ikaw ba ay tunay na nagsisisi sa iyong mga kasalanan at tunay na sumampalataya sa Kanya lamang para sa iyong kaligtasan? Kung ang kasagutan mo, kaibigan, ay oo, ikaw ay ligtas na. Ang ibig sabihin ng katiyakan ay pagtitiwala. Pagtitiwala sa kabila ng pag-aalinlangan. Sa pamagitan ng pagtanggap ng buong puso sa salita ng Diyos. Maaari kang magtiwala sa kabila ng iyong mga pag-aalinlangan sa katotohanan ng iyong walang hanggang kaligtasan.
Sapat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kaniyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Anong meron tayo? Buhay na walang hanggan. No? Sinasabi nila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesukristo at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Kailan may hindi nagkasala si Kristo, mga kaibigan? Ngunit alang-alang sa atin, alang-alang sa atin, itinuturing siyang makasalanan para sa pamagitan niya'y maituring tayong matuwid ng Diyos. Napakamahal tayo ng Diyos, no? Itinuturing siya ng makasalanan para lang tayo maging matuwid. Kaya ba natin yun, mga kaibigan? Sinasabi mismo ito ni Jesus sa mga taong nanampalataya sa Kanya. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Hindi sila malilipol, magpakailanman. Walang sinumang makakaagaw sa kanila sa aking mga kamay. Ibinibigay sila sa akin ng aking Ama, siya ay higit na dakila sa lahat. Walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama. Ito ay nagbibigay ng diin sa walang hanggan. Walang sinuman, kahit na ang iyong sarili ang makakakuha o makapag-aalis sa kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman ay hindi sila mapapahamak. Walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Ibinigay sila sa akin ng Ama na higit na makapangyarihan sa lahat. Ayon sa Juan 10:28 hanggang 29. Isa-isip natin ang mga talatang ito, mga kaibigan. No? Isa-isip natin. Ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Kasama na rito ang pag-aalinlangan. Magsaya sa sinasabi ng salita ng Diyos sa iyo sa halip na mabuhay sa pag-aalinlangan. Maaari tayong mamuhay na may pagtitiwala. Maaari nating panghawakan ang mga salita ng Panginoon na nagsasabing ang ating kaligtasan ay hindi na malalagay sa alanganin. Ang ating katiyakan ay nakabatay sa pag-ibig ng Diyos sa atin, mga kaibigan. No? Nakabatay sa pag-ibig ng Diyos sa atin sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sinasabi sa aklat ng mga Hudas, ang Diyos ang makapag-iingat sa inyo mula sa pagkakatisod at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan na may malaking galak sa harapan ng kanyang kaluwalhatian sa isang Diyos na ating tagapagligtas. Sumakanya ang kapurihan at kadakilaan, ang kapangyarihan at kapamahalaan mula ngayon magpakailanman. Siya nawa. So ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. At ngayon, purihin natin ang Diyos. Siya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala. Ang makakapagdala sa inyo
sa kanyang harapan ng walang kapintasan at may lubos na kagalakan. Siya lang, kaibigan, siya lang ang Diyos na ating tagapagligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, kaibigan, mawawala ba ang ating kaligtasan? Kung tinanggap mo siya bilang iyong Diyos, Panginoon, at tagapagligtas sa iyong buhay. Hindi mawawala ang kaligtasan mo, mga kaibigan, no? Nariyan pa rin yan. Kasi, kapag tayo nagkasala, ano ang ating nararamdaman? Nagigil tayo. Kasi may puso tayo. May Panginoon tayo sa ating puso. Si Kristo na ang ating pinaghaharian sa ating at sa ating buhay. Kaya, pag nagkaroon tayo ng kasalanan, hingi tayo kaagad ng kapatawaran. Di ba? So, siya lang, mga kaibigan. Siya lang ang Panginoon at ang ating tagapagligtas. Kaya kaibigan, sundin mo ang kautusan niya, ang kalooban niya. Tanggapin mo si Kristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas sa iyong buhay. At ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Purihin ang Panginoon. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, maraming salamat sa iyong pagtuturo kung paano mapagtagumpayan ang lahat ng klase ng tukso at pandaraya ng kaaway. Dalangin ko po, Ama, na tulungan niyo po kami na sa lahat ng pagkakataon, turuan niyo po kaming mas lalong lumapit sa iyo. Anumang sitwasyon ang aming kinakaharap. Tulungan niyo po kami, Ama, na mapalakas at mapatatagtag ang aming pananampalataya. Ito po ang aming samo at dalangin sa tanging pangalan at makapangyarihang Diyos na si Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen.